And review. So last Bible study, natapos tayo sa sermon or message ni Jesus sa mga disciples niya. Tinuruan tayo doon kung paano mamuhay bilang disciple ni Christ. Kung ano ba ang dapat maging pakikitungo natin sa ibang tao, lalo na sa mga kaaway natin. Ipinakita doon na dapat i-emulate natin ang character ni God na loving, forgiving, merciful, and gracious even sa mga wicked and ungrateful people. Gusto ni Jesus na sa ganitong attitude tayo makilala ng mga tao sa paligid natin. Nagbigay din siya ng warning sa mga taong sinasabing disciple niya pero hindi sumusunod sa mga turo niya. Ipinakita niya ang blessing na makukuha ng mga taong namumuhay sa kanyang salita at ang malagim na kahinatnan ng mga taong hindi ipinamumuhay ang mga turo niya. Nakita natin sa ating pinag-aralan na hindi mo pwedeng i-claim na disciple ka ni Jesus pero hindi ka sumusunod sa mga itinuturo niya. Doon natin makikita na ang true saving faith ay active faith. Ipinamumuhay ang salita ng Diyos, kaya may transformation na makikita sa buhay ng totoong Kristiyano na siyang bunga ng kanyang salvation. Ngayon naman, ipapakita sa atin ni Jesus ang example sa kanyang naging sermon kung paano magmahal biblically, yung agape love, kung paano tumulong without expecting anything in return. Dito din lang natin makikita na si Jesus ay na-amaze sa ipinamalas na faith ng isang Roman centurion to think na ito ay isang Gentile. So, simulan na natin ang ating passage for today. Dito tayo, the faith of the centurion. Luke 7 verses 1 to 10 lang tayo ngayon, okay? So when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion's servant whom his master valued highly was sick and about to die. So after ng kanyang sermon on the mount, he entered Capernaum. So bumalik si Jesus sa city kung saan siya naninirahan. Dito nag-provide ng geographical setting si Luke kung saan magaganap ang gagawing pagpapagaling ni Jesus Christ. And there a centurion servant whom his master valued highly. Napag-aralan natin last Bible study, ang theme ng sermon ni Jesus ay kung ano ang dapat maging attitude ng totoong disciple ni Christ, di ba? Itong Roman soldier na ito, ang living model ng may genuine faith kay Jesus Christ. Makikita natin sa kanya yung karakteristik ng isang totoong disciple base sa message na ibinigay ni Jesus last time. Pero bago tayo dumako doon, okay? Bago natin tignan yung karakteristik ng centurion, tignan muna natin kung ano ang ginagawa ng isang Roman centurion. Sa time natin ngayon, mas kilala ito sa tawag na general or captain. Approximately nasa 100 soldiers ang under sa kanyang command. Ibig sabihin, mataas ang posisyon nito, hindi siya basta sundalo lang. At part ng kanyang responsibilities are to maintain peace and order by enforcing the law and overseeing the collection of taxes. So maganda ang pasahod sa mga centurions. They were earning between 3,750 to 7,000 denarii. In contrast to the lowest paid soldiers na ang kinikita ay 75 denarii lamang. At dito sa aaralin natin, makikita natin nakakaiba ang centurion na ito dahil sa kanyang character, sa kanyang godly character. Makikita natin dito yung kanyang great love, great generosity, great humility, and great trust or faith kay Jesus Christ. So una, yung kanyang great love sa kanyang servant or slave ay evident dito. Yung word na servant dito ay doulos. This specific term describe a person purchased, owned, and completely subject to the will and control of his master. Tulad ng lagi kong sinasabi, sa ancient times, ang mga slaves ay walang karapatang pantao dahil sila ay pag-aari ng kanilang master. They were considered property. May mga naging slaves dahil natalo sila sa war or nakidnap. Yung iba naman pambayad utang ng master nila or sila mismo ang may utang kaya naging slave sila. At yung iba naman, nabibili
sa market. Since sila ay pag-aari ng master nila, kaya sila ay sunod-sunuran sa pinag-uutos ng master nila. Kadalasan sila ay wala ding pangalan. Madalas ang master nila ang nagbibigay ng pangalan sa kanila para lang silang mga bagay na nabibili sa market. Hindi normal sa Greco-Roman world na mabait ang master sa slave niya. Dahil walang social standing sa society, ang mga slaves. Wala silang value. Ang sabi nga ni Aristotle, sabi niya, dinescribe niya, a slave as a living tool. Diba? At ang sabi sa isang blog na nabasa ko, Gaius noted that it was universally accepted that masters possessed the power of life and death over their slaves. The Roman writer Varro insisted that the only difference between a slave, an animal, and a cart was that the slave talked. Slaves were often abused, young boys in particular, since pedophilia was not uncommon. This centurion was different than most Romans, for he had a tender concern for his lowly servant. Kaya nasabi ko kanina na itong centurion na ito ay naiiba. Hindi lang slave ang turing niya sa kanyang servant, kundi parang anak na niya ito. Dahil sa verse 7, ang ginamit niyang Greek word sa slave ay pais, which literally means child or son. So ang slave na sinasabi dito ay isang batang lalaki. At sa context ng inaaral natin, the term pais suggests the great affection the centurion had for his slave, tulad ng sinabi ni Luke that this slave whom his master valued highly. Valued highly or highly regarded is entimos, which means honored, prized, or precious. This term is also used to refer to a distinguished guest at a banquet. Pinapakita lang nito ang great love na mayroon ng centurion sa kanyang slave. At dahil sa kanyang great love para sa kanyang slave, kaya naman nag-worry talaga siya when his slave was sick and about to die. Hindi sinabi ni Luke ang sakit nito, pero mababasa sa account ni Matthew sa chapter 8 verse 6 that the young man was paralyzed and in terrible pain. Tulad ng sabi ko kanina na hindi common sa Greco-Roman Empire na may malasakit or concern ang master sa kanyang slave. Under Roman law, may karapatan ng master na patayin ng kanyang slave, lalo na kapag ito ay nagkasakit or na-injured to the point na hindi na ito makakapagtrabaho, to the point na hindi na ito pakikinabangan. Karamihan sa kanila ay hindi magsasayang ng pera para sa slave nila, para ito ay paggamot. Kaya kung magkasakit ang isang slave, ang best solution para sa kanila ay patayin ito para hindi maging liability sa master nila. Pero naiiba ang centurion na ito. Dahil sa kanyang great compassion at desire na gumaling ang servant niya, kaya humingi siya ng tulong sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 3, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. So he had heard of Jesus. Jesus was very well known in that region. Actually, base dun sa mga previous studies natin, na pag-aralan natin, na popular si Jesus saan man siya magpunta. At dahil popular nga si Jesus, kaya nakarating din itong mga ginagawa niya sa centurion. Hindi lang yung healing miracles ang nakarating sa kanya, later on makikita natin na may idea siya sa authority and power na taglay ni Jesus Christ. At dahil nabalitaan niya na nasa Capernaum na si Jesus Christ, the centurion sent some elders of the Jews to him, kay Jesus, asking him to come and heal his servant. Hindi siya ang directly lumapit kay Jesus Christ, kundi humingi siya ng tulong sa mga kalahi ni Jesus para i-relay ang message dito. Ginawa niya parang mediator ang mga Jewish elders dito. Bakit? Dahil unworthy ang tingin ng centurion sa kanyang sarili para lumapit sa isang makapangyarihan at banal na katulad ni Jesus.
Makita natin yan sa verse 7. Sabi dito, "This is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed." So itong unworthiness niya ang dahilan kung bakit hindi siya mismo ang lumapit kay Jesus Christ para humingi ng tulong dito, kundi nagpatulong siya sa mga Jewish elders. Ang totoo, kung i-relate natin ito sa ating spiritual life, we can come to Jesus directly without a representative, even when we are unworthy. At hindi na natin kailangang hintayin na maging worthy tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Dahil hindi mangyayari iyon, okay? Dahil si Jesus lang ang magpapa-worthy sa atin para makalapit sa Kanya at hindi tayo. So patunay din itong ginawa ng centurion na may mabuti siyang puso dahil may good relationship siya sa mga elders ng mga Hudyo. Dahil makikita natin sa next verse na sumunod sila sa pakiusap niya. Ang sabi niya dito, when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue." Para sumunod ang mga elders ng mga Jews sa pakiusap ng centurion, ibig sabihin, nire-respeto siya ng mga ito. Alam nyo, hindi common sa isang Hudyo na tulungan lalo na purihin ang isang Gentile at Roman centurion pa. Nagwo-work ito sa bansang sumakop sa kanila. Hindi common itong ginawa nila dahil ang common sa time nila, both Jews and Gentiles usually hated and despised each other. Example, sa Acts 11, verses 2 to 3. Pakibasa, Kuya Gab. When Peter went up to Jerusalem, the Jewish followers argued with him. They said, "Why did you visit those people who are not Jews and eat with them?" So kung galit ang mga Hudyo sa mga Gentiles, ganun din naman ang mga Gentiles sa mga Hudyo. Ang sabi nga ng commentator na si William Barclay, anti-Semitism is not a new thing. Ito yung pagiging hostile ng mga Gentiles sa mga Jews, okay? The Romans called the Jews a filthy race. They spoke of Judaism as barbarous superstition. They spoke of the Jewish hatred of humankind. They accused the Jews of worshiping an ass head and annually sacrificing a Gentile stranger to their God. So hindi naman tong sinasabi nila, no? Pero ito yung ito yung tingin ng mga Gentile sa mga Hudyo. Pero hindi naman totoo itong mga sinasabi nila, yung accusation nila, okay? Nasabi lang nila ito dahil nga sa yung kanilang hatred sa mga Jews and at the same time, yung pinapakitang hatred ng mga Jews sa mga Gentiles. Kaya ganyan ang paratang nila. Pero dito sa inaaral natin, malinaw na may magandang relasyon ng mga Hudyo sa Roman centurion na ito. Kaya willing silang ilapit kay Jesus ang healing niya. And in keeping with their work-righteous religious system, ibinida ng mga elders kay Jesus ang mga ginawa ng centurion. Kaya para sa kanila, worthy ito na makatanggap ng tulong mula sa Diyos. Kaya ang sabi nila, "This man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue." So dito makikita natin ang great generosity ng centurion dahil mahal niya ang mga tao ng Diyos at ipinakita niya ang pagmamahal niya sa nation na pinili ng Diyos dahil pinagawan sila ng synagogue. Malaki ang sahod ng mga centurions. Kaya he was able to finance the construction of the synagogue dahil may pera siya. At ginamit niya ang earthly resources niya para kay God. Dahil ang primary function ng synagogue was to teach the Word of God. At sa pagtatayo niya nito, pinapakita lang nito ang kanyang love for God's Word. Like Cornelius na tinawag na God-fearer sa Acts 10 verses 1 to 2, ganun din ang centurion dito na God-fearer. Hindi ka gagasto sa isang bagay or project na wala doon ang puso mo. Ginastosan niya ito, ibig sabihin, vinavalue niya ito. Andoon ang kagustuhan niya na magkaroon ng maayos na bahay-sambahan ang mga tao ng Diyos.
At itong generosity ng centurion ang ginamit ng mga elders para kumbinsihin si Jesus na tulungan ito. Maganda naman ang ginawa nilang pag-intercede para sa centurion, di ba? Pero something is off. Ano yon? Parang lumalabas na inoobliga ng mga elders ng mga Jews dito si God na pagalingin itong bata dahil sa mabubuting gawa ng kanyang amo. So madalas ganito ang attitude ng mga unbelievers sa paglapit kay God. At minsan, even believers, ginagawa din ito. Naging mabuti naman ako, Lord. Kaya baka pwedeng ganito ang gawin mo para sa akin or sagutin mo ang prayer ko. Kung ganun kayo mag-isip kung paano sumasagot si God sa prayers natin, then mali kayo ng pagkakilala sa Diyos. Hindi merit-based ang pagsagot ni God sa mga prayers natin, kundi kung ano ang naka-align sa will niya at magbibigay ng kapurihan sa kanya, ito ang mangyayari. Maaari naman nilang lapitan si Jesus at humingi ng tulong sa kanya without enumerating the good things that the centurion did. Pero doon kasi sila nasanay. Binibase nila ang worthiness ng isang tao base sa mabubuting mga gawa nito. So ngayon, sa next verse, makikita naman natin ang great humility ng centurion na medyo contrast dun sa mga Hudyo. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. So after Jesus agreed to heal the centurion's servant na mababasa sa Matthew 8 verse 7, sumama ngayon si Jesus sa mga Jewish elders. At noong malapit na sila sa bahay ng kapitan, nagsugo ngayon ang kapitan ng ilan sa kanyang mga kaibigan para salubungin si Jesus at sabihin, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Makikita natin dito na iyong tingin ng centurion sa kanyang sarili ay contrast sa view ng mga Jewish elders. Ang sabi ng mga elders kay Jesus, he was worthy. Ang tingin naman ng centurion sa kanyang sarili, he was not worthy. They praise him for building a house of worship. Ang centurion naman felt unworthy that Jesus would come to his house. Yung deep concern niya sa kanyang slave ang dahilan kung bakit he desperately seek Jesus' help. Pero fully aware din siya sa sinfulness niya, kaya alam niyang hindi worthy na maging guest sa bahay ng isang unclean Gentile, si Jesus Christ na isang holy. One of the marks of a genuine disciple of Jesus Christ is the acknowledgement of spiritual bankruptcy. Sabi yan sa Matthew 5:3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. At i-admit mo lang na spiritually bankrupt ka, na ikaw ay isang sinner kung may humble heart ka. At iyon ang ipinamalas na ugali dito ng centurion. Makikita natin dito ang great humility ng centurion na siyang kinalulugdan ng Panginoon. Ang sabi nga ni Spurgeon, two features of character blend in him which do not often meet in such graceful harmony. He won the high opinion of others and yet he held a low estimation of himself. Madalas, di ba, kapag maraming pumupuri sa'yo, ang tendency, lumalaki ang ulo ng tao. Di ba? Pero ito, hindi ganun ang nangyari sa kanya. Kahit na maganda yung sinasabi ng iba patungkol sa kanya, sa mga ginawa niya, napakababa pa rin ang tingin niya sa sarili niya. Alam niya na sinner siya at alam niya hindi siya worthy sa harapan ng Panginoon. Ganun ang tingin niya. So yung attitude niya parang yung naging attitude ni Peter after niyang ma-expose sa kapangyarihan ni Jesus. Ang sabi ni Peter sa Luke 5 verses 7 to 8, pakibasa, Kuya Nico. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both were filled with fish and on the other verge of sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord,
Please leave me. I'm such a sinful man. So nakita niya yung pagiging sinful niya nung naharap siya sa kabanalan ni Jesus Christ. So ganun din yung tax collector sa Luke 18:13 na nagdarasal and unwilling to lift up his eyes to heaven but was beating his chest while saying, God, be merciful to me, a sinner. Ganito din ang centurion dito. Nahihiya siyang abalahin si Jesus nang dahil sa request niya. Dahil para sa kanya, hindi siya worthy sa atensyon ng isang banal na Diyos. Bukod doon, fully aware ang mga Gentiles na unclean ang tingin ng mga Jews sa kanila at madedefile ang sinumang Jews na papasok sa bahay ng isang Gentile. Ito ay ayon sa man-made law nila at hindi sa law ni God. Okay? Mabasa sa rabbinic writing ang ganito. Sabi dito, the dwelling places of Gentiles are unclean. Yan ang tingin ng mga Hudyo. Okay? Although entering a Gentile home was against Jewish custom, it was not against God's law. Gawa lang ito ng mga religious leaders, okay? Pero syempre, hindi naman fully aware doon ang kapitan. At sa next verse, makikita natin dito ang great trust or faith ng centurion kay Jesus. Ang sabi niya sa next verse, that is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. Fully aware siya sa sinfulness and unworthiness niya. At tulad na nasabi ko kanina, fully aware din sigurado siya na sa rabbinic law bawal pumasok ang isang Hudyo sa bahay ng isang Gentile. At dahil napakataas ng tingin niya kay Jesus, kaya nahiya siyang lumapit dito. Hindi niya alam na itong broken and repentant heart ang pinapakinggan ni God. Basahin natin sa Psalm 51:17. Pakibasa, Ate Chloe. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. So strong faith and great humility are entirely compatible at ito ang pleasing sa Diyos. Dito, hindi pa fully mag-grasp ng centurion ng grace and mercy na kayang ibigay ni Jesus sa kanya. Kaya ang sabi niya, instead mag-abala pa daw si Jesus na pumunta sa kanyang bahay, sinuggest na lang niya to just say the word and my servant will be healed. So grabe yung faith niya kay Jesus Christ, ano? Alam niya kahit hindi makita at mahawakan ni Jesus ang servant niya, gagaling ito kung loloobin ni Jesus Christ. Alam niya na ang healing power ni Jesus ay hindi dahil sa magic trick na kailangan ng presence ng magician. May faith siya sa salita ng Panginoon na kaya nitong magpagaling kahit hindi niya nakikita o nahahawakan ang tao. Alam niya, may power and authority si Jesus over disease, life, and death. Ito ang saving faith. Ito ang totoong faith na dapat makita sa mga nagsasabing believer ni Christ. Na confident tayo sa hope na ipinangako sa atin kahit hindi naman natin nakasama at nakita si Jesus Christ, pero mahal natin siya at naniniwala tayo na totoo siya at totoo ang lahat ng nakasulat patungkol sa kanya. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Denver. You love him even though you have never seen him. Though you do not see him now, you trust him and you rejoiced with a glorious, unspeakable joy. So ito ang trust na mayroon ang centurion kay Jesus. Though physical healing ang inihingi niya, pero makikita doon sa suggestion niya ang pananampalataya niya kay Jesus Christ. At ang illustration na ginamit niya ay sa next verse. Ang sabi niya, for I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Bilang military commander, siya din ay under sa authority ng kanyang superior officer.
at sumusunod lang din siya sa command nito. Alam din niya kung paano magbigay ng orders or commands since siya mismo ay may mga sundalong under naman sa kanyang authority. Ganon din ang kanyang mga slaves na kailangang sumunod sa ipinapagawa niya. He understood that Jesus had that same authority over disease, life, and death. Kaya ito ang illustration na ibinigay niya. At makikita natin dito sa sinabi niya na kinikilala niya ang authority and power na mayroon si Jesus Christ. At dahil sa kanyang great faith, kaya naman napahanga niya si Jesus Christ. Napahanga niya ang Diyos in human flesh. Tignan natin. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. When Jesus heard the centurion's remarkable expression of his faith, he was amazed at him. Dito makikita natin ang pagiging tao ni Jesus dahil bilang isang Diyos na all-knowing, hindi na nasasurprise si God sa mga pinaggagawa natin at sa mga nangyayari sa mundo. But Jesus in his humanity, he became tired, hungry, and thirsty. At dito naman, he was amazed at the faith displayed by this Roman centurion. Ito ang kaisa-isang record sa Bible na na-amaze si Jesus dahil sa faith ng isang tao. Na-amaze siya or na-shock or na-surprise siya sa ipinakitang pananampalataya sa kanya ng tao na to. Usually, na-amaze si Jesus Christ in a negative way. At iyon sa unbelief na ipinapakita ng mga tao. Hearing the centurion's word, Jesus turned to the crowd. Following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Dito sa sinabi ni Jesus, inaffirm niya ang faith ng centurion sa kanya. But the sad reality, wala kahit isa na mayroong ganito katinding pananampalataya sa kanya, even in Israel. Sa record ni Matthew, nagbigay doon si Jesus ng nakakatakot na warning sa mga Hudyong nandoon at nakikinig sa kanya. At syempre, ganun na din sa mga tao sa time natin ngayon na hindi sumasampalataya sa kanya. Basahin natin. Sa Matthew 8 verses 11 to 12. Pakibasa, Ate Hannah. And I tell you this, that many Gentiles will come from all over the world, from east and west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob at the feast in the kingdom of heaven. But many Israelites, those for whom the kingdom was prepared, will be thrown into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Sa Tagalog, pakibasa, Ate Laika. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakaing kasama nina Abraham, Isaac at Jacob sa handaan ng paghahanda ng Diyos. Ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas, at doon ay iiyak sila at manggangalit ang kanilang mga ngipin. So yung mga hindi Hudyo dito, ito yung mga Gentiles, okay? Kapag hindi ka Hudyo, Gentiles ang tawag sa iyo. So ngayon, kung hindi ka kabilang ng mga sa lahit ng Israel, then ikaw ay isang hentil at kabilang tayo doon sa mga Gentiles, okay? Dito sinasabi ni Jesus Christ na maraming mga hindi Hudyo ang makakasama sa karya ng Diyos Ama. Ibig sabihin maraming maliligtas. Pero doon sa dapat, yung mga piniling nation ni God na dapat na magre-represent sa Kanya sa mga tao, marami sa kanila ang itatapon naman sa kadilim-diliman. Di ba? Nakakatakot itong warning na ito. Doon sa mga Hudyong kasama niya doon na nakikinig sa Kanya, nasabi ko, di ba, last Bible study na sinasabi nila na followers sila ni Jesus Christ, pero hindi naman ipinamumuhay yung mga turo niya. So dito sinasabi niya, kung hindi pa kayo nagko-commit fully sa akin, ito ang mangyayari sa inyo. Kabilang kayo sa mga itatapon sa outer darker.
So, ang mga Israelites, ang chosen people ni God. Pinili sila para i-represent si God sa mga tao. Pinili sila para i-proclaim ang salita ng Diyos sa ibang nation. Sadly, ang nangyari naging self-righteous sila. At inisip nila na dahil chosen people sila, nasa lineage sila ni Abraham, Isaac, and Jacob, at mayroon silang sacrificial and ceremonial system, inisip nila na ligtas na sila sa judgment. Kaya hindi nila tinanggap ang message ni Jesus Christ at nireject nila si Jesus bilang kanilang Messiah, bilang kanilang Savior na pangako ng Diyos sa kanila. Kaya marami sa kanila ay magdurusa forever sa eternal fire dahil sa pag-reject kay Jesus Christ. Ganon din ang mangyayari sa lahat ng tao sa panahon natin ngayon na magre-reject kay Jesus bilang kanilang Savior at aasa sa kanilang mga good works. Doon sila sa kadilim-diliman itatapon kung saan there will be weeping and gnashing of teeth. The Jewish people lack genuine saving faith. Even Christ's apostles possess only weak, little faith bago bumaba sa kanila ang Holy Spirit. Example, sa Matthew 8:26. Pakibasa, Nathan? Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. Meron pa niyan. Sa Matthew 14:31. Pakibasa, Ses? Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan?" Okay. At last, sa Matthew 16:8. Nandiyan ba si Rain? Sige, pakibasa, Rain. Jesus knew what they were saying, so he said, "You have so little faith. Why are you arguing with each other about having no bread?" Though weak or little lang ang faith na mayroon ng mga apostles ni Christ bago nagdwell ang Holy Spirit sa kanila, ang mahalaga, totoo naman ito kaysa sa wala. Okay? Kaya nasabi ni Jesus na wala pa siyang nakita sa buong Israel sa time na ito, okay? Na katulad ng centurion ang pananampalataya sa kanya. So itong faith ng centurion dito, ang best example ng genuine faith, and partly rebuke na din sa mga Hudyo itong sinabi ni Jesus dito, who had missed the truth sa kabila ng katotohanan na nasa kanila ang lahat ng privileges dahil sila ang chosen people and God revealed this glory to them. God made covenants with them at sa kanila din ibinigay ang kanyang law. He also gave them the privilege of worshiping Him and receiving His wonderful promises. Si Abraham, Isaac, and Jacob ang kanilang ancestors at higit sa lahat, si Jesus Christ Himself was an Israelite as far as His human nature is concerned. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Romans 10 patungkol sa mga Hudyo, pakibasa, Kuya Gab. I can say this about them. They really try to follow God, but they do not know the right way, because they did not know the way that God makes people right with Him. They tried to make themselves right in their own way, so they did not accept God's way of making people right. Sa Tagalog, pakibasa, Kuya Nico. Ako rin ang nakakapagpatunay na mas masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito ay dahil lang hindi nila alam kung paano ituturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa paghalip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. At yung pamamaraan nila, yung mga good works nila, yung mga work righteousness nila. So nawa, huwag tayong tumulad sa mga Hudyo, okay? Na pinanghawakan ang kanilang mga good works para sa kanilang salvation. Kaya karamihan sa kanila ay sa outer darkness mapupunta. In our last verse for today, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. So nakita natin dito, ginrant ni Jesus ang unselfish request ng centurion at pinatunayan din niya na talagang may power siya to heal the sick kahit hindi niya ito nakikita. Just like sa time natin ngayon, may mga pinapagaling pa rin si Jesus Christ kahit hindi natin siya
nakikita. So paano natin i-relate itong kwentong ito sa buhay natin ngayon? Ano yung mga takeaways natin or lesson learned natin or practical application na pwede nating ma-apply sa pang-araw-araw nating pamuhay ngayon? Una, compassion for others. Nakita natin yung compassion and care ng centurion sa kanyang servant, kahit considered na mas mababa ang social position nito sa kanya. Isa ito sa karakteristik ng isang totoong anak ng Diyos, yung may pagpapahalaga sa kapakanan ng iba, regardless of their social status. Huwag kayong pipili ng kaibigan base sa kanyang katayuan sa buhay or yung dahil lang may mapapala kayo sa kanya, ganun. Di ba? Yung usually, yung iba, ganun. Ang pinipili nila dahil may mapapala sila, may pakinabang sila doon sa tao na yun. Huwag kayong pipili, okay, ng kaibigan base lang sa kayang ibigay nito. At tawag doon, huwag kayong pipili din ng pakikitunguhan nyo ng mabuti dahil lang sa kanyang status. O ito, mayaman siya, pakikitunguhan ko siya ng mabuti. Ito, mahirap siya. Ito, ganito lang ang pakikitungo. Huwag ganun, okay? Dapat maging mabuti kayo sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid nyo sa pananampalataya. Basahin natin yung sinabi sa Galatians 6 verses 9 to 10. Pakibasa, Ate Chloe. Let's not get tired of doing what is good, for at the right time we will reap a harvest if we do not give up. So then, whenever we have the opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith. Okay, so nakita nyo, sinabi dito ni Apostle Paul na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. And next, intercede for others. Ang mga Jewish elders, nag-intercede sila para sa centurion. Ganon din naman ang centurion who seeks help para sa kanyang servant. So praying and advocating for others is a powerful way to express love and faith. We are called to lift up to those in need before God in prayer. So ipagdasal natin, okay, yung mga mahal natin sa buhay, mag-intercede tayo para sa kanila na may mga pangangailangan like spiritual healing, physical healing, or kung ano man yan na kailangan ng grasya at mercy ng Panginoon. Ipagdasal natin sila, okay? And pangatlo, humility before God. Nakita natin sa centurion yung great humility niya sa kabila ng kanyang posisyon. He humbly acknowledges his unworthiness to have Jesus entered his house. At tulad ng nasabi ko kanina, true faith begins with humility. Ano man ang status natin sa buhay, we should approach God with a humble heart at recognize natin ang kanyang authority and our dependence on Him. Huwag tayong maging mayabang, okay? Faith in God's power. Nakita natin ang great faith na mayroon ng centurion kay Jesus dahil naniwala siya na kahit sa salita lang ni Jesus, gagaling ang slave niya. Ganon din dapat ang maging attitude natin. Kailangan magtiwala tayo sa kapangyarihan at kakayahan ni God na gawin ang ipinapanalangin natin. Even when we don't see immediate results, we can have faith that His word is enough to bring change. Or kahit hindi sinasagot ang dasal natin, patuloy pa rin tayong magtiwala sa Diyos dahil sa pagdarasal naman natin, may nababago sa atin. At nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso at natututo tayo to wait gracefully at His perfect time. At panglima, recognize Jesus' authority over all aspects of life. The centurion understands authority at inacknowledge niya that Jesus has ultimate authority over sickness, death, and life. We should also trust Jesus na may power siya to intervene in any situation na kinalalagyan natin. And lastly, faith that amazes God. Nakita natin, Jesus marvels at the centurion's faith. Kailangan maging intentional din tayo na lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Let us strive for a faith that pleases and amazes God. A faith that trusts fully in His word and power. So dito nagtatapos ang ating lesson for today. Thank you for listening and I pray na marami kayong natutunan sa ating inaral ngayon and meditate nyo ang ating pinag-aralan ngayon. Okay? So God bless everyone and sa Diyos ang papuri.